Alright, so hello everyone. So ako nga pala si Katrina Karen de Guzman, but you can call me Karen for short. And I am a journalist sa ABS-CBN News and Current Affairs. So I've been in the industry starting 2016. That was way ilang taon na. 8 years, mag-8 years na ako sa industry. And nagsimula ako bilang researcher, segment producer, writer ni Sir Ted Filon sa kanyang magazine show na Filon ngayon. And then when pandemic happened and nawalan kami ng prangkisa, siguro for most naging challenging moment siya pero it created a way for me para makapag-apply ako bilang reporter at maging isang ganap na kapamilya reporter. So as a reporter, if I'm not mistaken, magto 2 years na akong reporter or 2 years na this last October. So ang aking beat na kino-cover ay crime or police beat. So yung mga napapanood nyo ng mga krimen, saksakan, patayan, Yes yan ang po. mga kino-cover namin kasi may research na ginagawa nga tayo at nakita natin na karamihan talaga sa mga viewers natin ay interested pa rin dun sa mga ganong klaseng balita. Okay. Personally, nakakalungkot na nawawala ng tiwala yung mga tao sa media. For the longest time, news media has been the most reliable source of information. Hindi lang ako, kundi ng mga lahat ng tao na kikinig at nanonood ng balita. I remember nung bata pa ako, pagising sa umaga, anong pinapanood ng ating mga magulang? Umagang kay ganda. Pagbabiyahe tayo papunta sa eskwelahan o kaya magka-travel tayo kung saan man, ano pinakikinggan sa radyo? DZMM, teleradyo. At bago tayo matulog, 'di ba? Ano pinapanood ng ating mga magulang noon? TV Patrol. So basically, yung balita parang part na siya ng daily life natin bukod pa dun sa mga responsibility natin as a student or as a worker or employee sa isang kumpanya. So nakatutok ang lahat ng karamihan sa balita. Pero with the rise of digital platforms, it opened a more convenient and easier avenue for the public to gather information. Ang dali lang, 'di ba? It both has its pros and cons. Ang dali lang maghanap ng balita ngayon. O-open mo lang yung website, o kaya mag-scroll ka lang sa cellphone mo, 'di ba? Ganun lang kabilis yung pagkuha natin ng information ngayon. Kaya lang, hindi naman natin tinatapos kadalasan yung pagbabasa ng ating mga kiniklik na mga reports, lalo na pag hindi naman tayo interesado doon sa balita na yon. So ang tendency is, we just want to read what we want to read and interpret it based on our biases. Guilty din ako dyan. Siyempre, di ba, may mga balita tayo na pinipili lang natin na ano ba yung mga balitang pinipili natin? Yung makakaapekto sa ating buhay. Hindi natin masyado binibigyang atensyon yung mga balita na wala naman tayong pakialam. So I think isa yun sa mga nakakalungkot dahil nga nagkakaroon ng public's uh, mistrust dun sa ating mga balita. So the decline in public trust in news media reflects the growing challenges of misinformation, bias, and sensationalism. And so as journalists, we must double down on integrity, transparency, and accountability to ensure that facts takes precedence over agendas. Kayong lahat, 'di ba, kapag paano ba nasisira yung tiwala natin? Anyone, 'di ba? Kapag nasira yung tiwala natin, ang hirap na ibalik. Ibig sabihin, meron tayong possible na nabasa na information na sinasabi na galing kay ganito, galing kay ganyan, and pinaniwala na natin yung sarili natin na yun yung totoo. So I think the root cause of this is it stems from sensationalism, bias reporting, and the spread of misinformation. Ang dali lang kasing gumawa ng mga fake accounts, mga dummy accounts. Ang dali lang kasi mag-post at mag-share sa social media kahit hindi naman natin na-check kung credible ba yung mga sources ng ating information. And there's a study na yung links without context go viral, 'di ba? Kasi mas gusto natin yung mga video na nagka-catch ng attention natin kahit hindi naman natin alam yung kwento. Yun pa yung mga nagva-viral, yung mga without context and paano siya na proliferate with the help of malicious actors.
with the help of malicious actors, elevating the risk of misinformation. Sabi ko nga kanina, 'di ba, it both has its pros and cons. Hindi naman problema talaga yung digital age. The problem lies is kung saan at kanino tayo naniniwala para kumuha ng information. Gone are the days na yung mga journalist lang, yung mga go-to persons natin in getting information. Dahil ngayon, kahit sino, pwede magbalita, pwede magkwento, pwede mag-live at mag-share ng video. Kahit sino pwede mag-video at magbigay ng impormasyon. Makikita natin na anyone, sabi ko nga, anyone can report, but not everyone can be a journalist. So sabi ko nga, lahat ng mga journalist pwede maging vlogger, pero hindi lahat ng vlogger ay journalist. Kasi ang journalism, pinag-aaralan natin yan. But the problem is, when accuracy and integrity are compromised for speed or profit, paunahan mag-upload, paramihan ng views, paramihan ng likes and shares, audiences feel misled, eroding credibility. Alam mo yun, that is our challenge. Every time na pupunta kami, halimbawa, meron akong report about sa palengke, kahit yung simple mga balita lang, ang unang tanong ng mga tao sa paligid namin, sinong vlogger yan? O sino yung sino yung vlogger, sino yung influencer? O kaya pag may halimbawang yun na cover ko before na merong lalaki na umakyat dun sa poste, o nagko-cover yung mga vlogger. O kaya itong nangyayari ngayon kay Sara Duterte. Akala ng mga tao, dahil gumagamit kami ng mga cellphone, mga vloggers na kami. Bakit? In many countries around the world, a significant number of people consistently avoid the news. And more broadly, news consumption is declining, interest is in news is down, and more occasional selective news avoidance growing. Anong ibig sabihin ko? Bakit nagiging news avoidant yung tao? Kung halimbawa napapanood nyo, halimbawa yung ating mga veteran journalists, di ba? Kung paano sila magbalita, talaga namang napaka-formal, seryoso, professional, ang lalalim ng mga salita na binibitawan. As compared to vloggers or influencers, ganito lang, parang kausap ko lang kayo, di ba? Kayo mga kabataan, sino mas pakikinggan ninyo? Yung relatable na nakakausap mo, very conversational, o yung taong sobrang formal na parang pag naririnig mo, ay, balita na naman. Ay, masamang balita na naman. Ay, tungkol na naman kay Duterte, tungkol kay Marcos. So, I think yung isa sa mga challenge natin, may news avoidance tayo. At hindi lang natin siya problema, problema yan ng buong mundo. So, the rise of influencers and vloggers has reshaped public trust. Mas interesting kasi kung pakikinggan ko si Mocha Uson. Mas interesting kasi kung pakikinggan ko yung mga chismis ni Gaza. 'Di ba? But as journalists, our commitment to verified facts and accountability sets us apart. So while influencers may provide accessibility or entertainment at least, journalism strives on depth, integrity, and the responsibility to serve the truth, not trends. Alam niyo, isa yan dun sa mga inilalaban ko rin before dun sa news namin. Sabi ko, um, ako idealistic kasi ako eh. Ang sabi ko, ano bang nangyayari sa atin ngayon? Tayo ba ay nagbabalita o nagkukwento ng balita, impormasyon sa mga tao na gusto nilang marinig o kailangan nilang marinig? Ang sabi ko, doon tayo sa kailangan nilang marinig. Kailangan ninyo marinig tong bagay na to. Kaya ito yung babalita namin kasi yun yung aming purpose eh, na magbigay kami ng credible information sa inyo. Pero, isa ngayon, malungkot man na sabihin pero ayoko magpakain sa sistema, nandito tayo sa mundo na business as usual. Dapat balanse. Ano ba yung tao, ano ba yung kailangan ng tao na gusto nilang marinig at kailangan nilang marinig? Nakikita nyo yung format ng news natin, di ba? Bago mag-commercial Yes po. break, after lahat ng mga hard news bago mag-commercial break, anong meron? Light news. 'Di ba? Inigo-offer tayo ng entertainment about showbiz, ganyan. Kasi kailangan balanse. Hindi pwedeng i-bombard mo yung mga tao ng mga pressing na balita. Dahil talagang lilipat ng channel yan. O kaya hindi ka nila panoorin. Remember, at the end of the day, business as usual pa rin talaga.
So, ano ba yung mga topics na dinedecide natin? Meron kaming study, nire-research yan. Meron kaming research team at tinitignan nila kung ano yung mga balitang pumapatok sa masa. And isa doon ay crime. So, ganun kalaki yung challenge namin sa aming pillars or sa bit namin na kailangan mag-produce talaga kami o maghanap kami ng mga crime stories. Tapos, dyan napapasok ngayon yung politics. Siyempre, hindi mawawala yung ano ba nangyayari sa bansa natin. Dahil yun naman yung ating duty as Filipinos. O kaya hindi rin mawawala yung sa economy. O kamusta na, tumaas ba yung presyo ng ganito? O kaya tumaas ba yung gas? Ganyan. Yung mga impormasyon na lagi nating kailangan, yun din naman yung pinoprovide namin. Kung ano yung mga kailangan ninyo, halimbawa sa transportation, may strike. 'Di ba? So, dun, ganun kami mamili ng mga balita. Ano yung kailangan at gusto ninyong malaman? So, I think na journalists prioritize news topics based on relevance, public interest, and the impact of the story, ensuring it aligns with facts and verified sources. Oo. Hindi ako magpapaka-hypocrite talaga naman, 'di ba? Lalo na ngayon na ang dali-dali mambash ng mga tao. Isang pagkakamali mo lang sa report mo, tapos magko-comment na sila, ayan na to, pag ganito, pag ganyan yung report, bias, ABS. Bias, bias. Okay. So, kadalasan, ganun yung mga nare-receive namin. Pag hindi gusto ng tao, yung impormasyon na nakuha nila, nagagalit sila dun sa mga nagre-report. Ang akin naman dyan, is kung papaapekto ka ba sa kanila or itutuloy mo lang yung job mo. So, as passionate journalist, I focus on the truth and the responsibility that comes without telling it. So, ibig sabihin, hindi ko na masyado pinapansin kasi backlash, it is always part of the job. But my commitment to integrity, fairness, and serving the public outweighs any negativity. I let the facts speak for themselves and remember why I started this journey. Bakit ko nga ba ito sinisimulan? Di ba sabi nga nila, when you feel like quitting, think about why you started. And that is to inform, to inspire, and hold power accountable. Okay. Ang hirap naman kasi na iisa-isahin namin yung tao para sabihin na hindi kami nakatanggap ng bayad para i-report namin si Marcos. Hindi kami nakatanggap ng gifts para i-report namin si Duterte. We report everything as it is. So, paano namin mapakita na wala kaming bias? First is, we do live. Nakikita nyo naman, di ba? Nandun kami mismo, dun sa pinangyarihan. And nakakadagdag siya ng credibility dahil naniniwala yung mga tao na, ay, nandun siya, napakinggan niya, napanood niya, at hindi ko siya nilalagyan ng ibang interpretation. We make sure talaga na makukuha namin yung mga sides para balance yung pag-report namin. Okay. Yes. I think naman hindi naman may decline pero andun pa rin naman yung public trust. So doon tayo magsimula. So transparency is built through accountability, rigorous fact-checking, and presenting balanced reports. I think doon pa rin talaga siya kung gaano ka-extensive yung balita mo, doon pa rin talaga siya magre-rely. As journalists, we uphold the integrity of truth by verifying sources. So lagi kami hindi naman kami eksperto sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. That's why we get interviews, di ba? And yung mga Yes, yes. ini-interview natin, we make sure na credible silang source. Kung kailangan natin ng abogado, kailangan natin ng scientist, expert, digital expert. So ganun yung ginagawa namin. At tayo tagahatid lang ng balita. And disclosing biases. So nagbibigay kami ng um, alimbawa, supporter ni ganito, supporter ni ganyan. So both sides meron. And prioritizing the public's right to accurate information above all else. So trust is earned through consistency and credibility. Okay. Siguro ang mensahe ko sa publiko, lahat ng ginagawa natin para makapagbigay ng balita ay hindi lang para sa sarili natin. Hindi tayo magpapakahipokrito. Ginagawa natin to para mag-survive at kumita tayo, magtrabaho. Pero at the same time, mas malaki yung responsibility na ginagawa namin para makapaghatid sa inyo ng balita. Imagine yung hirap ng trabaho, yung danger
na pagbibigay ng information, ng powerful words na can make or break a person. So sana ay ipagpatuloy ninyo ang pagtitiwala sa mga mamamahayag at mamili tayo ng pagkukunan natin ng mga balita para hindi tayo ma-misinformed, hindi tayo ma-misled at hindi tayo magkamali dun sa mga impormasyon. Naniniwala rin tayo na together we shape a more or a better community para din sa ikaunlad ng ating bansa.